Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo for the week. Two of Pentacles, this is your current energy. Next card ninyo is what to embrace. No? Anong dapat ninyong yakapin this week. So, yung next card ninyo would be ano ang dapat ninyong iwasan. What to avoid. We have Six of Swords. At yung next card ninyo would be your possible na accomplishment. No? Sa ngayon, we have Ten of Cups. Beautiful. Ano naman yung mga opportunities, no? Potential na mga biyaya at oportunidad, no? Na pwedeng dumating. We have Judgment, mga obstacles or challenges na pwedeng ma-encounter ninyo this week ay Eight of Cups. And yung final card ninyo dito sa tarot is the advice ng spirit sa inyo. Okay? What to keep in mind. Anong dapat ninyong i-instill sa isip ninyo. You know? Paano ninyo mapapatakbo yung buhay ninyo this week. We have the Ace of Wands. Ayan. So, bottom the deck, we have the Star. Wow, beautiful. You know? This is your current, this is your theme, no, for the week, which is wish fulfillment. So, meron kayong mga wish or wishes that is coming to fruition, no? Merong mga desires, heart's desires, may mga pangarap, may mga binibithi kayo sa buhay na maaring dumating na, no, sa buhay ninyo this time. So, this is really beautiful. This is also about healing, you know, healing, hindi lang healing sa physical ailments, no, na mga maaring pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, but this is also healing, no, sa mga sitwasyon na hindi masyadong favorable na mga nangyayari sa buhay ninyo. So, magkakaroon na yan din ng solusyon, mag-i-improve na, magiging mas maayos na, yung ganon, no. This is also a new beginning, no. So, mayroon ditong definitely magsisimulang bagong ganap sa buhay. You know, you are entering a new chapter in your life around this time as well. So, good luck po. So, yung current energy ninyo is Two of Pentacles. Multitasking kayo, no? Ang maganda rito, kasi kahit marami kayong ginagawa, kahit marami kayong, we have too much on your plate, maraming obligasyon, responsibilidad, or kung ano-anong mga ginagawa ninyo, marami kayong mga inaasikaso, despite that, parang ini-enjoy din ninyo. No, masaya din kayo na marami kayong ginagawa. This is good na kahit marami kayong ginagawa, busy kayo, but you are still enjoying what you are doing. No? Yung ganon. Kahit nag-multitask kayo, you're still enjoying. Diba? Yung mga pinagkakaabalahan ninyo, which is really, really beautiful. And the twos also is about decisions. So, maaaring meron din kinakaharap na decision making. No? Ang iba sa inyo rito this week. So, what to embrace? Meron tayong Queen of Cups. Okay? So, Queen of Cups is a mother figure, mother archetype. Kaya po pwede ng iba sa inyo rito, maybe baka isa na kayong nanay, or possible din na hindi naman kayo talaga biologically nanganak, pero maybe you are assuming the role of being a mom. Baka kayo ang tumatayong nanay, no, sa inyong pamilya, kayo ang tumatayong nanay para sa mga kapatid mo, yung ganon. So, for whatever reason, maaaring nasa balikat mo yung obligasyon at responsibilidad ng isang nanay, no? Parang ganon. And si Queen of Cups then is very sensitive, very intuitive, very compassionate, no? Kaya maaaring talagang this is your energy in the first place, at mas ano kayo ngayon, mas intense, no, or mas ang tawag dito, mas doble-doble, no, yung energy of being sensitive and intuitive ninyo. Kaya napakalakas ng inyong receptivity sa ngayon, lalo-lalo na sa mga
guidance ng universe, no? Yung mga visions, maaring meron kayong mga ganun sa ngayon, mas maraming mga subtleties, no? Mga signs, omens, synchronicities ang maaring ma-encounter ninyo sa ngayon at talagang yan ay mabilis ninyong mapipick up, no? So, what to avoid this week is yung Six of Swords energy. Baka merong ano kayo rito, meron kayong situation wherein nahihirapan kayo, you know pretty much within yourself na this is no longer the place for you. This is unhealthy na para sa'yo. Maaring you're dealing with a toxic person or toxic situation, whether that is in a relationship or whether that is in your career or trabaho. Hirap na kayo. Nahihirapan na kayo, nagtiis na kayo, napagod na kayo. Yung parang you are, super exhausted na. Stress out na kayo sa sitwasyon na to. At maaari, na gusto mong umalis na sa sitwasyon na to. Gusto mo nang baguhin ang inyong sitwasyon. You want to move on na. You want to move forward in your life na. Pero, there is, yung pumipigil sa inyo dito siguro is yung may takot. No? Pwedeng may takot kayo. Kaya, may takot kayong umalis dito sa sitwasyon or may takot kayong nararamdaman because natatakot siguro kayo sa kung saan kayo pupunta, paano kayo magsisimula, no? Kaya parang may tendency dito na mas stuck kayo rito longer sa sitwasyon na ito. Even though sa isip ninyo, sa puso ninyo, gusto mong mabago na ang sitwasyon, gusto mong umalis, pero somehow, something is preventing you from doing that. At yan ang kailangan ninyong iwasan. Yan ang kailangan ninyong i-avoid, na alam mong hirap ka na dyan, alam mong hindi na yan healthy para sa'yo, pero mas, mas maaring papanigan mo pa rin yung nararamdamang mong takot or whatever emotion or feelings yung pumipigil sa'yo. So, sana wag kang patatalo, no? Sa negative thinking na yan, sa negative feelings and emotions na yan. Kasi, mas lalo kang may stuck, no? Sa sitwasyon na very unhealthy na para sa'yo at hindi yan makakabuti para sa'yo. Okay? So, yun ang dapat mong iwasan. So, accomplishment ninyo, very beautiful kasi we have 10 of Cups. Maybe this is in the first place. Now, 10 of Cups is about happy family. This is domestic bliss, domestic harmony, masayang relationship ng bawat isa sa pamilya. You are abundant, prosperous, may contentment ang bawat isa, may sense of fulfillment ang bawat isa, sa inyong pamilya. In other words, masaya ang lahat, no? Masaya at nagmamahalan, harmonious ang relationship. And ito yung accomplishment ninyo because maybe this is what you've been working on for quite a while na. Maaaring talagang nagsikap kayo na makapag-provide kayo para sa pamilya ninyo, para yung mga kailangan nila, mga wants nila, diba? Ay makuha nila, ma-enjoy nila. At saka maybe you really worked hard along with the rest of the family ninyo. Siguro talagang pinagtrabahuan ninyo, pinagsikapan ninyo, nag-work hard talaga kayo para marating ninyo yung sitwasyon na to na nagsikap kayo na maging masaya lang kayo. Nag-e-effort kayo. No, you did a lot of effort para ma-maintain ninyo magandang samahan, magandang relationship ninyo sa bawat isa. Kaya dito kayo makakarating, no, sa isang masayang pamilya, masayang nagsasama ang pamilya, ini-enjoy material na bagay, pera, at ang relationship itself ninyo sa bawat isa. So, yung judgment is the potential blessings and the opportunities, no, na po pwedeng dumating sa inyo. And it feels like this is awakening. Malaking biyaya, malaking opportunity ito para sa'yo na magising kayo sa katotohanan. Diba? Na ma-figure out ninyo rito, unang-una kung ano yung purpose ninyo, why are you here in this world, 'di ba? Magkaroon kayo ng greater awareness na of why you are here, ano relationship mo sa
yung relasyon mo sa Panginoon, relasyon mo sa mga angels mo, sa spirit team mo, yung ba magiging aware ka na of that, no? Mas maiintindihan mo na sa ngayon ang bakit mga nangyayari sa buhay mo, ang mga nangyayari sa ngayon, ano mga na-experiences mo, ano yung mga nararanasan mo, yung mga ganun ba. So, it feels like to me na yung awakening na to is about also, or will lead you towards spiritual growth, spiritual development. Siguro mas lumalalim ngayon yung pag-iintindi mo, no, sa inyong existence, no. Yun ang napipick up ko dyan. So, the possible obstacle or challenge na maaaring ma-encounter ninyo ngayon is 8 of Cups. Okay? So, 8 of Cups at saka si 6 of Swords, almost parehas lang sila na meron silang moving on energy. May moving on energy. So, si 8 of Cups, ganun din eh. Meron kang gustong iwanan, meron kang gustong talikuran na. Pero ang challenge dito para sa inyo siguro, yun din, no? Parang may takot kayo talagang iwanan ng sitwasyon na to. Maybe takot kayo sa magiging epekto ng pag-alis ninyo, or natatakot kayo sa kung saan kayo pupunta, paano kayo magsisimula ng bagong buhay or other things pa, no? So, parang feeling ko dito there is fear, kaya kayo nagpo-procrastinate. 'Di ba? So, sana lakasan ninyo ang inyong loob. Tignan ninyong mabuti with the awakening energy dito. Hopefully, makatulong ito sa'yo na magising ka sa katotohanan na ngayong may mga nangyayari na maybe now makikita mo na this is the turning point na in your life na you really need to change the course of your life. You really need to change your situation. So, sana mapanindigan mo ito. No? Na kung alam mo na, ramdam mo, nakikita mo, 'di ba? Nakikita ng mga mata mo na this is no longer the place where you need to be. Otherwise, 'di ba, hindi magiging maganda ang inyong sitwasyon. Then, kung ano naiisip mong akala mo, 'yun ang tama. Kung tamang umalis ka na, then wag ka nang magdalawang isip pa. 'Di ba? Gawin mo na, no? Move on, move forward, no? Para na makapagsimula ka na ng bagong buhay na matahimik, na masaya. Diba? Yung ganon. So, Ace of Wands, this is the advice from Spirit. It's about time na for you to start something new. Maaaring trabaho ito. Maaaring career ito. May bagong opportunity na kakatok sa'yo na pwedeng bagong trabaho, bagong career, or bagong business. Diba? Pwedeng mag-change kayo ng career path sa ngayon from working, diba? In an office or by working 9 to 5 job, baka kayo ay kailangan ng umalis dyan at magtrabaho at magnegosyo na kayo. Pwedeng ganon. Kasi feeling ko dito kung ano yung sisimulan ninyong bagong ganap dito. This is something wherein you will be passionate about. Baka ito yung talagang matagal nyo nang pinapangarap or matagal nyo nang gustong ma-experience sa buhay. So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa'yo. We have communication. A reunion could bring love or rekindling of friendship. A lucky win seems likely. Wow. So, maaaring meron ditong panalo. Baka kayo ay mananalo sa mga game of chance. Sa Lotto, STL, raffle, whatever na tinatayaan ninyo. So baka ito yung time na mananalo kayo. Meron ding reunion dito. So this could be a reunion of friends or family. At baka meron ditong makikita kayong muli, no? Na baka ex ninyo or old friend ninyo, no? Na nagkaroon kayo ng disconnect. So baka may mga rekindling of relationships dito na maganap. So depende yan sa inyong sitwasyon at decision. So we have your angels will only give you the challenges that you are capable of handling. So this is a very beautiful reminder para sa inyo na huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Kasi kung ano man ang maaaring dumating na problema or mga obstacles or challenges sa buhay ninyo, yan ang binigay sa iyo kasi yun ang kaya ninyo. Yun ang kaya ninyong lagpasan. Mayroon kayong matututunan from that. At yun ang kaya ninyong i-manage. Yun ang kaya ninyong i-surpass. No? Kaya, huwag kayong matakot. No? Dahil kung ano yung dadaan sa buhay mo, ibig sabihin, that is meant for you, dahil yan ay kaya mo.
Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.